VP Sara Duterte muling nanawagan ng pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdalo niya sa Free Duterte Now rally sa labas ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ibabalita po ni Madeline Villar Moratillo. Mads? Personal na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang Free Duterte Now rally sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Dinaluhan na rin ito ng may 100 supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang sa mga nasa Netherlands kundi maging sa iba pang bansa. Sa kanyang mensahe, muli namang ipinanawagan ni VP Sara ang pagpapalaya sa dating Pangulo. He should be released, and he should be released immediately. Amen! Bring him home. Ma'am. Yes, true. Yes, that is true. If we want to go after supposed EJK, supposed murders, we can easily file it in Philippine courts. Kung ang hinahabol anya ay ang mga kaso patungkol sa extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs, pwede itong litisin sa mga korte sa Pilipinas. Binanggit na rin niya kung gaano kalala ang gun violence sa bansa. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Paniwala ng Vice Presidente, politika ang nasa likod ng kaso ni FPRRD sa ICC. Inakusahan na rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Senator Antonio Trillanes IV, ng pakikipagsabuatan sa ICC. Marcos supporting ICC, ICC supporting Marcos. Mariin naman itong itinanggi ng Malacanang at ikiniit na ng isang paang kaso laban sa dating Pangulo, ordinaryong mamamayan pa si PBBM. Ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hanggang ngayon, hindi pa napag-uusapan ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Madeline Villar Moratillo para sa 100% Balita. Yun pala ang konteksto nun, Nelson. Ano? Ano yan? Yung pwedeng I will hire. ang tinutukoy pala niya, yung tindi ng gun violence sa Pilipinas. Na parang nabanggit niya, pwede siyang magbayad ng 5,000 na papatay kung may mistress ng kanyang asawa. Ayun. Ngayon ko naunawaan. Ngayon mo na naunawaan? Oo, kasi yung kahapon nga, yung mga nakalipas, parang ang dating, ano to, bukang, ano ba si BP Sara? Nananawagan na naman ng panibagong, yun lang usapin tungkol doon sa pag-hire ng assassin, napapatay doon sa unang pamilya, di ba? Ayan, ayun pala, ito, kasi binabasa ko yung balita, iginigit daw pala ni BP Sara na posibleng mag-hire daw po ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 piso lamang. Sa kanya pala itong mensahe doon sa Free Duterte Rally sa labas daw po ng ICC. Sinabi ni Sara na ganito na pala katindi ang laganap na gun violence sa Pilipinas. Paghahalimbawa daw pala yun ng Vice Presidente kung may ibang karelasyon ng kanyang asawa at maaari siyang kumuha ng gunman sa halagang 5,000 piso para ipatumba ang kanyang kalaguyo. Ayun, git po ni BP Sara na dahil sa ganitong realidad sa bansa, hindi maaring ipagpalagay na lahat ng nakalistang biktima at complainant sa kaso sa ICC ay mga biktima ng drug war ng kanyang amang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, di ba matatandaan nga, Nelson, na ang Pangulong Duterte ay nakulong ngayon sa The Hague dahil po sa kasong crimes against humanity dahil po sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Ayaw.